Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa ating channel. Sa video na ito, mayroon tayong groundbreaking na paksa na humahamon sa matagal ng paniniwala tungkol sa mga prehistoric gender roles. Itatanggi natin ang myth na ang mga babae ay mangangalap lamang at hindi mangangaso noong sinaunang panahon. Sumisid tayo sa kamangha-manghang paksang ito. Nagsisimula ang ating kwento sa karaniwang salaysay na nakatanim sa ating pag-unawa sa kasaysayan. Noong sinaunang panahon, malawak na pinaniniwalaan na ang mga lalaki ay mga mangangaso, habang ang mga babae ay kinuha ang papel ng mga mangangalap. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na ang kwentong ito ay maaaring hindi ganap na tumpak? Ipasok ang propesor ng antropolohiya ng University of Delaware na si Sarah Lacy na kasama ang kanyang kasamahan na si Cara Ocoboc mula sa Universidad ng Notre Dame ay hinamon ang lumang salaysay na ito. Ang kanilang groundbreaking na pananaliksik ay naipublish kamakailan sa Scientific American at sa Journal na American Anthropologist. Kaya ano ang natuklasan ni Professor Lacy at ng kanyang koponan? Bueno, sa pamamagitan ng isang masusing pagsusuri ng arkeolohikong ebidensya at panitikan mula sa panahon ng Paleolitiko, na sumasaklaw ng humigit kumulang 2.5 milyon hanggang 12,000 taon na ang nakalilipas, nakahanap sila ng kaunting ebidensya upang suportahan ang tradisyonal na paniniwala na ang mga partikular na tungkulin ay itinalaga sa bawat kasarian. Tinanong din ng mga mananaliksik ang bias ng kasarian sa mga natuklasang arkeolohiko. Maraming mga artifact mula sa nakaraan ang automatikong iniuugnay sa mga lalaki, ngunit tama ba nilang gawin iyon? Natuklasan ni Professor Lacy at ng kanyang koponan ang mga halimbawa ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng parehong kasarian sa iba't ibang aspeto, mula sa mga tool hanggang sa pagkain, hanggang sa sining at maging sa mga libing. Ang isa pang mahalagang aspeto ng kanilang pananaliksik ay nakatuon sa physiological at anatomical na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ang mga pagkakaiba ba na ito ay naging dahilan upang ang mga babae ay hindi na kayang manghuli? Kapansin-pansin, natuklasan ng koponan na habang ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng isang kalamangan sa mga aktibidad na nangangailangan ng bilis at lakas, tulad ng sprinting at paghagis, ang mga kababaihan ay may mga pakinabang sa mga aktibidad na nangangailangan ng pagtitiis, tulad ng pagtakbo. Ang dalawang skill set na ito ay pantay na mahalaga sa sinaunang pangangaso. Itinampok ng pangkat ni Professor Lacy ang papel ng estrogen na mas kilalang kilala sa mga kababaihan kaysa sa mga lalaki bilang isang mahalagang bahagi sa pagbibigay ng kalamangan para sa pagtitiis. Pinahuhusay ng estrogen ang metabolismo ng taba, nagbibigay ng mas matagal na pinagmumulan ng enerhiya at pinipigilan ang pagkasira ng kalamnan. Ngayon, isaalang-alang natin ang kontekstong panlipunan ng panahon ng Paleolitiko. Noong mga panahong iyon, karamihan sa mga tao ay naninirahan sa maliliit na grupo. Para kay Professor Lacy, ang ideya na bahagi lamang ng grupo ang magiging mangangaso ay hindi makatuwiran. Sa isang maliit na lipunan, mahalaga ang kakayahang umangkop at lahat ay kailangang gampanan ang anumang tungkulin anumang oras. Kaya saan nagmula ang teoryang ito na may kasarian ng mga lalaki bilang mga mangangaso at mga babae bilang mga nangangalap? Nagkamit ito ng katanyagan noong 1968 sa paglalathala ng Man the Hunter, isang koleksyon ng mga scholarly paper na ipinapalagay na lahat ng mga mangangaso ay lalaki. Ang pagkiling na ito ng mga naunang scholar ay humantong sa malawakang pagtanggap sa konseptong ito sa akademya at kulturang popular. Kapansin-pansin, may mga babaeng scholar na hinahamon ang salaysay na ito noong 1970s at higit pa, ngunit ang kanilang trabaho ay madalas na ibinasura bilang pambabae lamang na kritika. Sinikap ni Professor Lacy at ng kanyang pangkat na iangat ang mga argumento na ginawa na ng mga babaeng ito at itayo ang mga ito gamit ang bagong ebidensya. Sa konklusyon, hinahamon ng pananaliksik ni Professor Sarah Lacy ang teorya ng Man the Hunter at ang impluwensya nito sa larangan ng antropolohiya.
Inaasahan niya na ang kanyang pananaw na nagmumungkahi na ang paggawa ay nahahati sa parehong kasarian ay magiging default na diskarte para sa pananaliksik sa hinaharap. Ayon sa kanya, ang mga tungkulin ng kasarian noong sinaunang panahon ay hindi na ayos tulad ng dati nating pinaniniwalaan. Habang iniisip nating muli ang mga tungkulin ng kasarian noong sinaunang panahon, mahalagang tandaan na ang itinuturing nating de facto na mga tungkuling pangkasarian ngayon ay hindi likas at hindi tumpak na kumakatawan sa ating mga ninuno. Tayo ay, sa maraming paraan, isang napaka-egalitarian species sa milyon-milyong taon. Salamat sa pagsama sa akin sa pagpapawalang bisa sa kamangha-manghang alamat na ito tungkol sa mga kababaihan noong sinaunang panahon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang nakakapukaw ng pag-iisip na nilalaman. Magkita-kita tayo sa susunod na video kung saan patuloy naming ginagalugad ang kamangha-manghang mundo ng agham.